Alright, for today's video ay magiging traffic update forecaster ho tayo, no? Yun ba? Tama ba yun? Forecaster or newscaster? Bali, ibabalita ko lang ho sa inyo, ipapadala ko sa inyo ang mensahe. Hindi, yung update lang sa Davao City ng kalsada ho dito. Alam naman natin na August 15 ngayon, meron tayong gaganaping mga napakaraming concert, no? Left and right, south and north, sobrang daming mga pakulo, no, na mga establishments, mga bars, mga shopping malls, restaurants, no. So ang dami lang mga hina-hire ng mga celebrity coming from Metro Manila at magpe-perform dito sa Davao City. Meron tayong mga private na mga hotel, may mga hotel, no, merong mga public lang, no, libre. For example, meron na si Kisitandingan somewhere in downtown, no, sa may San Pedro Square, sa may City Hall. So paki-comment diyan sa mga may balak na pumunta, no, or yung mga nakakita ng mga scheduled ng mga celebrity. Pero eto nga, bali, maraming celebrity ngayon na nasa Gaisano Mall of Davao Toril. Mali, Gaisano Mall Toril lang pala. So ito na, bali nga ang Davao City, meron tayong sineselebrate na Kadayawan Festival. It's 37th at Kadayawan Festival, no? So happy Kadayawan Festival sa lahat ng mga Davaoenyo, sa ating 11 recognized ethno-linguistic tribe, no? So ito talagang Kadayawan Festival ay sa inyo talaga to, no? So kayo ang pinaka-highlight. Kayo ang bida dito, no, sa Kadayawan Festival. Sa mga nanonood din dyan ng mga hindi taga Davao City, so yan po yung essence ng aming Kadayawan Festival dito. We're celebrating the diverse cultures of Davaoenyo people, progress and yung abundant, no, sa harvest dito. So that's what we call the Kadayawan. We are one, Kadayawan. In a way, so ano bang nakikita niyo dito sa video? Siyempre, yan po yung traffic update natin dito, yung ating sitwasyon. So itong nakikita ho ninyong video ay ang ating sikat na Leon Garcia Street, also known as Carpenter, no? So sa mga lumang tao sa Davao, ito talaga kilalang Carpenter. Ngayon ay Leon Garcia ang kanyang pinaka-official name. Malapit lang ho ito sa Agda Public Market. So yun, yung tulay na nakita ho ninyo dyan, yun po yung aming flying over sa Cabagyo connecting Leon Garcia Street. So bali ang traffic ho rito, hindi siya ganun kalubha, hindi siya ganun kalala. Pero of course, bago makalimutan ang lahat, time check ho tayo. It's 5:20, 5:30 o 5:20 to be exact, ng hapon, no, August 15. So yun po yung peak hour ho dito sa Davao City dapat, pero grabe, nakakatuwa at napapahanga ko dito kasi hindi siya ganun ka busy ang mga daan ho dito. So napakatalino na ng mga taga Davao, mga Mindanaoan, no, dahil alam nila na kapag ka-peak hour dito sa Davao City, kahit walang celebration, kahit walang celebration ng Kadayawan Festival o mga celebration na ginaganap dito sa Davao City, alam nila kapag ka-peak hour ay napaka-congested ho ng mga kalsada ho namin dito. And of course, may mga napapanood silang mga traffic, mga vlog, no, tungkol sa traffic, mga ganyan. So ibig sabihin ho nun, they're learning from it. Ibig sabihin, natuto na ang mga Davaoenyo na para hindi ma-struck sa traffic, para hindi ma-late sa mga transactions and appointments, kailangan as soon as possible. So hindi na pwede mag-apply ng Filipino time kasi nga sobrang traffic ng aming daanan ho dito. Well, Cabagyo Avenue ho yun, ha. Tapos ito naman yung ating dadaanan ay ang Dakudao Avenue. So Dakudao Avenue, so far, pagkakaalam ko, isa lang ang dumadaan dito ang mga ruta ng jeep. Yun yung biyaheng Tibongco and Rojas Avenue or Tibongco Acacia. Kibali dito sila dadaan, no? So yun lang ang alam ko. May pa ibang mga ruta ng mga jeep dito na dumadaan. So paki-comment nga dyan sa mga bumabiyahe ho dito, dumadaan lagi. Daan dito ng mga buses, no, coming from incoming and outcoming or inbound outbound from Caraga region and the northern part of Mindanao. So kung taga Tagum ka, Panabo, taga Compostela Valley Province, taga Davao Oriental, taga Agusan del Sur, so ito yung usually na madadaanan ninyo, no, Dakudao Avenue. Pero kapag ka naman ay punta kayo ng Butuan City, Surigao, so ang inyong mga madadaanan ay hindi dito, kundi doon kayo sa Diversion Road. Anyway, so maluwag din, di ba? So nakakatuwa ang tayo ngayon. Ang ito yung indikasyon nga ng pagiging matalino ng mga Davaoenyo kasi we're learning from our worst experience na being struck and stranded sa traffic. Hindi ganun ka-easy, no? It's not that easy. Kaya ito na, maalwan ang kalsada. Meron naman itong kaunting traffic congestion, pero wala siyang kinalaman sa peak hour, no. Kumbaga ito ay may kinalaman sa nagkaroon ng bottleneck diyan sa may unahan, gawa nung mayroong ginagawa diyan na flood control project. Parang renovation or parang merong ginagawang
pag-aayos, restoration, no? Or pagre-reconstruct sa aming flood control project, sa aming drainage dyan. Alam naman natin sa Davao City, di ba? Hinahanapan lagi ng mga hindi naman tagalagang nakaapak pa ng Davao City. Hindi pa nakasakay ng eroplano. Sila yung panay daming sabi sa Davao City na yan. Wala daw binabaha daw lagi. So hindi kami bahain dito. I mean bahain ng Davao City, pero maganda ang flood control project namin dito. Ang ganda yung creek na yan, yung sa right side, yung may maliit na pader. Yan, napaka-giant creek ho niyan. So isa yan sa napuntahan ng aming 51 billion na flood control project ng aming Congressman Pulong Duterte. Pero ito na, bali diretso tayo, no? So we're approaching sa may pangalawang flying over, no, sa ating video. Ito yung Bahada flying over or Bahada Tulay. Sasakay ka ng jeep, saan bababa? Bahada Tulay po, ilalim, ganyan. And bawal naman bumaba dito sa Bahada Tulay ibabaw. Anyway, so ang tawag dito sa Dakodao Bridge, no, to be exact, yung talaga mas kilala to dito, Dakodao Bridge, pero Tulay sa Bahada, ganyan. Pero Dakodao Bridge parang official yata ang tawag, Dakodao Bridge. Alright, so after nating makalagpas sa Dakodao Bridge na to, ay welcome sa Quinones Avenue. Noong araw tinawag. Bakit siya tinawag na Quinones Avenue? Sino ba si Quinones? Bakit siya dito? Pagkakalam ko Quinones, mga yan lagi yan nababanggit ng mga celebrities sa Manila na sponsor, something like that. Anyway, so welcome to Quinones Avenue previously noon. Pero ngayon, recently, tawag sa kanya ay Buhangin Road. Di mas maganda kasi buhangin naman talaga, di ba? Ang lugar. Not unless kung ano ba may-ari nitong buong buhangin natin. Quinones, for example, yung Bangoy International Airport. Bakit siya tinawag na Bangoy? Pwede namang sabihin Davao International Airport lang, di ba? So Bangoy siya kasi parang memorial o memory ni Bangoy. So sino ba si Bangoy? Siya yung nagmamay-ari sa lupa. Dinunot niya ang buong lokasyon. I mean, hindi naman lokasyon, pero napakaking hektarya. I think nasa mga 10 hectares yata, o 20 hectares So paki-comment nga dyan kung ilang hektarya yung natin, Davao Airport. So Bangoy kasi may ada na lupa, hindi siya madamot. Ayan, nag-giveaway siya, binigay niya kanyang ayun, tarantado yung taxi na yun, ayun, shout out, gago yun naghinto na ngayong sasakyan para mag-giveaway dun sa babae na tatawid sa pedestrian. Marurot, kala mo talaga nasa Skyway. Shout out mabuhay, yan, taxi na itim, maligaya, ba yan, mabuhay. Basta buti na rin yung babae, matalino din napaka-alert din. Or else, nako, kung senior citizen, buntis or bata, talagang madadali nung humarurot na taxi na yun. Di ba, common sense yan kapag ka may humintong sasakyan, or meron kang kasabayang sasakyan, or nasonda na sasakyan na huminto sa may pedestrian somewhere, or something, mga ganyan, or crossing, ibig sabihin yan, mayroon yung pinapatawid. Humarurot. Gago yun Anyway, na-stress ako dun. Sorry, nakapagmura tuloy ako. But totoo yan, na-stress ako dun sa gagong yun. Sa taxi driver na yun. Okay, so bali, kayo yung sabi nyo, itong lugar na to dito sa totoo lang, every peak hour, napaka-busy talaga to dito, no? The moment na mag-approach pa lang tayo, doon pa lang sa may approaching pa lang, pagkababa pa lang natin ng tulay, dapat ay traffic na talaga siya, congested. Pero this time, wow, very good. Hindi siya traffic. Ganyan dapat, no? So, matuto talaga tayo sa mga worst experiences natin. Di ba? Para hindi tayo ma-struck sa traffic. Very good. So, peak hour to, kasagsagan talaga ng traffic, ngayon ako nagvo-voice over ako dito. It's 5:57 ng hapon. And intersection, of course, normally, kaya naman talaga tayo ma-struck sa traffic. Gawa isa talaga sa rason bakit tayo ma-struck, ma-stranded ng kaunti, at least 2 minutes, 120 minutes to 160 or 150 minutes, seconds. Seconds lang, no? So that's 2.5 minutes, no? Traffic sa mga intersections, hindi lang dito sa kalye na to dito. So peak hour man o hindi, basta mapapadaan ka ng mga traffic lights, talagang ma-stranded ka pag maabutan ka ng red signal. Pero galing, wala talagang tao. Wala, grabe, napaka maaliwalas, napakahayahay ng natin ngayon dito, ng ating nakitang traffic situation, di ba? Itong lugar na to talaga to, crossing Milan. Milan, Italy. Akala nyo hindi lang pala mukhang Singapore, hindi lang pala mala Singapore ang Davao, mala Milan na rin pala. Hindi naman Milan na yung view. Mayroon kasing Milan na tindahan dito sa portion ng kung saan tayo nag-vlog.
Ayan, so guys, sa ano, pa right side, papuntang Kabantian. Yan, napaka-traffic na lugar yan. Grabe, yan oh, yan, papunta yan, Kabantian. Traffic yan. Good luck, no? So, dapat magkaroon sila ng sariling skyway. Di ba? Kasi napakalit na kalsada yan, parang two-way lane na yata ngayon, pero parang single lane pa rin, no? Parang basta hirap din dumaan, napaka-traffic kapag peak hour. Pero this time, wala. Well, Sabado. Pero the point kasi is ano, Kadayawan Festival kasi ngayon, 37 Kadayawan Festival. Ito namang ano natin, pinupunta na nating video ay NCCC Mall. Buhangin, oo. So buti naman pala ay hindi pa sila sarado dito. So yan ay under ano pa rin, operation pa rin sila, no? Operational pa rin. So that's very good, no? Bangon kayo NCCC, no? Ilaban nyo. Pero syempre pag hindi na kaya, gano'n naman, wala problema. It's okay not to be okay. Tapos bangon lang, no? Kung kayang bumangon, pero kung hindi na, so sige, pwede, okay na yung 33 decades to 4 decades or 5 decades na naging nagsilbi sa mga Dafawen. So grateful kami and happy sa inyo. So ito naman ang papuntang Tigato, Mandug, mga ganyan, Jade Valley. So Tigato Road ang tawag dito sa ating binabaybay. Thank you for watching and bye-bye. And ingat sa kayong lahat dyan. Happy Kadayawan Festival. Mag-enjoy ang lahat. And kahit pa Davao City, life is here, safest city in the Philippines, second in the whole Southeast Asian region. Still, wag pa rin na yung magpakampante kasi may mga tarantado talaga sa hirap ng ekonomiya ngayon. Dami mga naghihirap na gutom. So please, wag natin silang bigyan ng opportunity or chance na matim, ganon, no? Wag natin sila itim. Yan lang. Marami thank you sa ano sasabi ko doon? Mga magnanakaw. Ayun, sabi ko. Sa hirap ng buhay ngayon, yes, although wala naman talagang hindi talaga dapat pwedeng gamitin yung rason yan. Pero alam niyo na si Flavi, yung atik pa na pare na kakamping, dilawan kakamping, no? So, di ba, atik yun na pare yun ha, pare, tas atik, di ba? So, anong klaseng tao yan? Mga teacher nga hindi nga pwedeng mabuntis, di ba? Na walang asawa. Kailangan pakasalan kasi ang morality. Pero siya pare, nagtuturo siya ng nagtupreach or nagtuturo siya ng salita ng Biblia ng Diyos, tapos nag-a-addict siya. Tapos ang rason niya daw, wag daw dapat patayin yung mga addict o yung mga nagbibita ng droga. Wag daw patayin yun kasi kawawa. Kasi kaya daw nagbibita yun para may pambili ng bigas, pambuhay sa kanyang pamilya at anak, di ba? So, ganun yan. Ang punto ko dito is Davao City, yes indeed, a safest city. Yes, hindi perfect. May mga nakawan pa rin dito, pero kung i-compare mo talaga sa iba din mga city sa Pilipinas, still Davao City is the best city pa rin when it comes to safety. Yun. So, pero it doesn't mean na safety nga ang Davao City is magburarat na lang kayo, okay? So, be mindful with your own belongings, okay? Kasi magiging kasalanan ng namin yung mga taga-Davao kapag mawalan kayo ng mga properties o yung mga belongings. Diba? Lalo yung mga importante. Huwag nyo hayaan na mawala or huwag nyo bigyan ng ng opportunity or huwag nyo bigyan ng rason ba para nakawan kayo ng mga magnanakaw na nagtitimpi lang. Ganyan. Hirap ng buhay ngayon. Expect basta kayo dapat advance mag-isip. That will be all. Thank you for watching and bye-bye.